Nagbabalak rin ba kayo pumunta ng Iloilo? Well, panoorin nyo muna tong video na to dahil pupuntahan namin yung mga preskong tambayan, masasarap na kainan sa Iloilo. Wala nang paligoy-ligoy pa. Tara, samahan nyo kami. Napakaganda ng panahon guys, maaraw, medyo mainit pero maglalapas batchoy pa rin tayo dahil yun ang sikat dito. Pupunta tayo ngayon guys sa Netong Lapas Batchoy. So ayun, let's go. Tikman natin tong batchoy ng Iloilo. Okay, ikot muna tayo sa baw. Sarap. Kahit sobrang init ng panahon, pag inigop mo to, very comforting siya. Okay, tikman natin tong puto. Saka naman sa Lucena. Sa Lucena po. Lucena nga. Medyo malagkit. Parang bigas talaga siya. Pero may lasa siyang konting parang niyog. Lahat to siguro sa dinuguan kasi parang bagay siya sa maalat. Bagay rin sa dito. Ito yung batchoy guys. So meron siyang noodles, may lamang loob, may atay, may chicharon, may bawang. Ayan, tikman natin. Yung lasa ng noodles niya parang mami, pero walang panghi. Kuha tayo ng mga lamang loob. Ito nata to, parang may tendon. Yeah, tikman natin. Sarap. No, ito lalo siguro kung may hangover ka. Perfect hangover food. Kasi maalat, tas mainit. Natawsaw mo ba? Masarap siya guys. Pero nasan yung bone marrow? Parang gusto kong mag-take out ng puto. Mahilig kasi ako sa puto eh. Parang kakaiba yung lasa ng puto, Bagay ka. Parang na-absorb niya yung alat ng sabaw. Pero hindi siya ganun kabigat sa tiyan. Apo, puto niya medyo malagkit. Sarap. Tingin ko yung nagpapalasa dito yung dahil binalot siya sa dahon ng saging. Hanggang ngayon guys, hindi pa rin namin nahanap kung nasan yung bone marrow. Feeling ko wala. So ayun guys, very straightforward yung lasa niya. Maalat, tapos yung syempre mga lamang loob, yung karne, yung chicharon. Maalasahan mo siya individually kasama nung pinaka parang alat ng sabaw. Tapos itong puto, yun. Ito yung tingin ko yung pinakamasarap dito sa order namin. Although dalawa lang order namin. Pero ito yung pinaka-na-enjoy ko. So ayun, ubusin muna namin to. Tapos punta tayo sa next na pupuntahan natin. So guys, nandito nga pala tayo sa Atria sa Iloilo. Meron sila ditong parang mini food bazaar. Tawag nila is Earth Market. So andito na yung mga neighboring towns or cities na malapit dito sa Iloilo. Meron silang mga pagkain dito, may mga products, local products, and ayun, titikim tayo ng konti. Ayun, let's go. Ayan, nandito nga pala tayo sa The Healthy Kitchen. Ayan, tumingin kami nitong fresh tarragon juice at saka lemongrass iced tea. Guys, yan, sarap niya. Pagkain nila dito medyo parang locally made tsaka mga fresh produce talaga. Crispy tortang nyug. Ayan. So para siyang okoy. Tikman natin kung anong lasa niya. Pero itong ininom namin, sarap. Sarap to, no? Tarragon. Tarragon. Ngayon pa yung lasa ng tarragon. Sarap ng suka. Okoy nga guys. Ano yung okoy sa greenhouse? Sa lukban. Ganun guys yung lasa niya. Pero yung suka niya, maalat. Suka ba to? Suka. Mukhaan ko. Hindi sa lasang niyog actually. Pasang ubod. Ito, ang sarap nito. Lemongrass juice. Na fresh yung lasa niya. Hindi masyado lasa yung tanglad, pero sarap. Feeling ko to, kailangan to ipares mo doon sa sa batchoy. Kasi tanggal yung alat ng batchoy dito eh. So ito guys ay puso sa tuba. Ayan, para daw siyang biko sa Maynila. Bali po siya, malagkit. Yes, malagkit po. na rice. So, niluto po siya sa pinakuluan na tuba ng nipa. So guys, ito yung puso sa tuba. So yung itsura niya para siyang yung puso sa Cebu. Pero imbis na normal na kanin, malagkit yung rice niya. Niluto siya sa tuba. So basically, matamis siya. Pero ang
ang sabi ni ate, lasa daw siyang biko. Kaya pala kakaiba siya. Parang medyo malagkit yung itsura niya. Okay, ladies first. Tingin. Ano, good shit. Sarap. May aftertaste. Harap, harap na. Para siyang matchang ng mga Chinese guys. Ganun yung lasa niya. Yung lasa niya, para siyang dessert na savory din no? So hindi siya, feeling ko hindi siya tamang pang dessert. Feeling ko more on merienda siya. Oo. Tapos 50 pesos nga pala to guys. From Capiz daw to, hindi siya local dito. So kaya tingin ko 50 pesos. Sulit na rin siya. And guys, medyo rush hour na. So, medyo stuck tayo. Time check ulit. 5:20 na ng hapon. Sana umabot tayo sa Sunset Boulevard. Kasi sabi 6 p.m. daw ang sunset. So, tingnan natin. Pero medyo madilim na. So, sana umabot. So guys, time check, 5:36 na. Nakaabot tayo dito sa Sunset Boulevard. Hindi pa actually sunset pero malapit na. Ayan guys ang view. Puro mangrove. Medyo tahimik dito sa Iloilo. Akala ko parang Cebu. Dito pala medyo tahimik pa. Konti pa lang yung tao. Weekday kasi. One of the cleanest cities daw. One of the cleanest cities. Pero ang ganda yung vibes dito, no? Mahangin, malinis. Tsaka walang amoy mabaho. Oo. Hindi siya gaya sa Pasay, guys. Sa Pasay kasi medyo marami ng tao. Marami na rin basura. Dito malinis, pati yung hangin niya, walang naiiwang bakas. Inantok daw siya sa sobrang payapa dito, guys. Sobrang tahimik. May mga tao-tao ng konti, pero hindi maingay eh. Parang kami nga lang yung maingay dito. Walang yung turista. Tawid tayo. Mustang Yarn. Sobrang presko dito guys. Ayan yung mga bakawan niya. So tagos yan hanggang dun sa kabila. Okay siya, hindi siya ganun ka-crowded. Sarap maglakad. Kasi sinabot na kami ng gabi dito sa Sunset Boulevard. Uy, naka 9,800 steps naman tayo. Mga 9,000 steps daw kami. Pero top out na po kami maglakad. Di na namin alam kung saan yung daan. So, nag-grab na kami. Nag-book na kami ng grab. Pupunta tayo ngayon sa Coastal Road. Meron daw doon mga seafood something. Tingin ko para siyang Baywalk din. Titingnan natin kung ano yung mga pwedeng kainan doon. So, ayun. See you guys later. A few moments later. Hindi pala siya parang MOA. Ang ko parang MOA. Puro kainan. Oo lang siya kainan. Dito kami sa Costa del Estrella. Ang karagatan, hindi basurahan. Correct. Karamihan nga pala ng makakainan natin ngayon is recommended by our dear friend ChatGPT. ChatGPT to. Tingnan natin kung masasarap yung mga i-recommend ni ChatGPT. So sa food part na to guys, ito yung mga pwede nating kainan. Then guys, nandito tayo ngayon sa may Daineto, sa may coastal ng Iloilo. Umorder tayo ng kilawing malasugi at saka oyster, talaba. Malapit tayo sa may Talabahan. And inom nga pala kami guys ng Ersiflora. Ersiflora, baka naman. Pag meron kayong kakainan na hindi familiar sa inyo or pumunta kayo sa lugar na bago kayo, yun, uminom kayo nito, Ersiflora, God Depends, para hindi kayo magtae. Yun, magantay muna tayo ng ating pagkain. Mukhang mababait yung staff nila, tapos ngiti sila ng ngiti sa akin kasi kita nila may camera tayo guys. Nag-enjoy ka ba sa ating first day ng Iloilo? Yes, of course. Enjoy naman siya guys. Yung vibes dito medyo laid back, tahimik. Yan nga lang yung maingay oh. Tapos maganda pa yung boses niya. Yan nagkakaraoke, di ba? Wala kang masyadong dumadaang sasakyan eh. Paano kaya tayo uuwi mamaya kung may grab ba mamaya tayo? Oo, parang pag wala kang sasakyan dito, mahirapan ka. So guys, yung sinasabi namin sobrang tahimik dito na halos walang dumadaan. Ito yung ibig namin sabihin. Yan o.
Sobrang onti ang sasakyan dito. Tapos, 7:44 pa lang guys. Pag wala ang sasakyan dito, ang hirap umuwi. Pero buti na lang meron silang Grab. Kasi wala kami nakikitang tricycle, wala kami nakikitang jeep dito. Yan guys, kain na tayo. So, ito yung mga aming in-order. Meron tayo ditong baked oysters, meron tayong kilawing malasugi, tsaka susurli salad. So, yan, plato. Okay. Okay na yan. One more. Kuha tayo ng may sibuyas. Medyo meron siyang crispy palabok vibes, pero sarap, no? Kakaiba. Meron siyang pickled onions, may cucumber, may carrots, meron ding parang singkamas yata to. Pero ayan siya. Tikman natin guys yung kilawing malasugi. Meron siyang toppings na ano, yung kilawin nila. Meron siyang toppings na dilis ba yun or parang biya? Dilis daw. Parang yun ang bibili nyo sa Cebu na matamis, no? Testing natin tong baked oysters. Yan. Let's go. So, meron siyang cheese. Up. Masarap, hindi siya tinipid sa cheese. Medyo kaing healthy muna tayo ngayon kasi nag-batchoy tayo kanina. Yan, gulay, kilawin, tsaka blue marlin steak. Free soup, madam, sir. Ay, thank you po, ma'am. Ayun guys, may libre tayong sabaw. Kain tayo ng ulam. Titikman natin tong kanilang grilled, ano to? Grilled blue marlin, guys. Ayan, kain. Harap. Hindi siya malansa, no? Saka malambot siya, guys. Hindi siya yung tuyo na isda na, di ba yung iba iniihaw tuyo. Ito hindi, masarap. Juicy. Thank you, Chatty Baby. Masarap, tapos may sabaw pa. Yung sabaw nila, sinigang na isda din, pero wala ring lansa. Kasi yung sound trip nila guys, si Daniel Padilla. Hindi naman siya masyadong nakaka-guilty kainin kasi nga isda, gulay. Kasi mga pinagkakainahan natin kanina, hindi rin naman ganun ka-heavy. Maliban sa lapas batchoy. Pero parang masarap mag-tsaka mamaya. Pero sa lahat ng order namin ngayon guys, ito talaga ang nag-stand out sa akin. Itong susurli salad nila. Kakaiba siya. Ang sarap, tsaka yung itsura niya, maganda siya eh. Kada agat mo, iba-iba yung texture. Merong fresh na gulay, crispy, parang noodles. Tapos merong pickled onions na medyo may crunch din, pero iba yung texture niya. Alam mo yun, kasi basa siya. Tapos merong tuyong carrots. Ayun, tapos parang meron siyang sauce sa ilalim na nagbabind dun sa lahat ng salad. Okay siya guys, ang sarap. Siya naman, ito yung favorite niya. Itong, ano to? Blue Marlin. Ano ba sa Tagalog ang Blue Marlin? Comment nyo guys kung alam niyo yung Tagalog sa Blue Marlin. Mga konyo kasi kami, hindi kayo marunong mag-Tagalog. Hindi, joke lang. Pero ang sarap nga niya. Kasi minsan pa nag-iihaw kami sa bahay ng isda. Either medyo pasunog na siya or tuyong-tuyo siya. Ito guys, ang layo dun. Sobrang ano niya, moist yung loob niya. Yun yung nire-recommend ni Kuya kanina, Blue Marlin. Ngayon guys, oh, kung makikita niyo yung loob niya, hindi siya talaga dry. So ayun guys, tatapusin muna namin itong kinakain namin, pero mamaya bibigay tayo ng full review dito sa Dainetos dahil so far so good kami, nag-enjoy kami dito, masarap yung pagkain, fresh, saka mababait yung mga nagsaserve. So ayun. Spoiler alert guys, wala kaming masakyan pa uwi, kaya hindi ako nakapag-record ng full review sa Dainetos, pero overall masarap siya, napakabait ng mga staff nila, binigyan nila kami ng libreng sabaw kasi nag-request kami, fresh yung pagkain niya, lalo na yung inihaw na Blue Marlin, and yung oyster syempre kailangan laging fresh yun. So okay siya, masarap siya, and pag nadaan kayo doon along Coastal Road, kainan niya yun lang. Bye. Okay guys, papunta nga pala tayo ngayon ulit sa city proper ng Iloilo. Magtutour tayo ngayon and marami tayong mga pupuntahan, mga kakainan, so stay tuned. So, ito na po yung Vanishing Mansion. Nawawala daw to pag ano. Actually, wala pala siya. Nagkakaroon lang siya ngayon. Correct.
Ito, never din tong tinry alisin. Ay, hindi po. May Hindi mga pwede. kwento din kasi ano eh. Nung Magagalit. time natatanggalin siya, nagkasakit yung supposedly napuputol. Okay. Kaya natakot na yung sumunod. So guys, nandito tayo ngayon sa Garin Farms. Ito ang ating first stop sa ating Iloilo tour. And aakyat tayo sa cross. Bali, meron daw ditong dark tunnel na papunta dun sa liwanag para daw kayo nasa langit. So ayan, pipicture muna tayo dito sa entrance and see you sa loob. History muna tayo dito sa Garin Farm. Ito daw ay tinayo ni Oka Garin. Siya daw yung gumawa nito. Na-stroke daw siya, something. Kaya niya ginawa yung Garin Farm. Tapos, yun yung reason kung ba't meron daw dark tunnel dito. Yun daw yung na-experience niya nung siya ay na-stroke, sabi. Meron din nga pala guys dito yung golf cart. Ngayon kasi sobrang init na. So, mag-golf cart kami paakyat. Pero pababa, maglalakad tayo. So, let's go. Dito na tayo ngayon sa taas. Naakyat na tayo sa cross ni ni Oka. Sa cross ni Papa Jesus. Ito yung view niya sa taas, guys. Ayan na, si Lord Jesus. Nandito na po siya. Tapos meron din mga letters dito. Ayan, sasabit ng rosary. Picture. Uy, si Kibuloy ba yun? Nakala ko si Kibuloy. Aakyat na tayo, guys, sa heaven. May CR din siya sa taas. Papunta tayo ngayon doon sa tunnel. So madilim daw dito. Pero buhay na buhay yung aking pang-amoy kasi mapanghi. May CR kasi dito. Pero dahil nga mataas siya, tingin ko walang tubig. Pero okay lang yan. Hindi naman yan ang pinunta natin dito. Pasok tayo dito sa tunnel. So hindi muna tayo masyado magsasalita kasi observe complete silence dito. Ayan, papasok tayo sa tunnel ng Garin Farm. Let's go. Madilim and tahimik. So, tayo maingay. So, parang nga siyang... Oh my God! Okay. Ito yung tunnel. Then, ito yung ilaw at the end of the tunnel. Ayan. So, ito yung view. Ayan. Ayan. Medyo creepy to, guys. Ayan. Paano siya paliwanag ng paliwanag. Kasi ito yung view. Pati yung ano niya. Yung pader. Yung kulay ng pader. Nagta-transition siya. Ganun. From gray to white. Grabe. Temperature too high. So hot. Warming ang camera. Mainit na ng value. Papunta na ulit tayo sa lupa. Ito daw ay may approximately 400 plus steps. Okay naman siya kasi meron siyang may handrails, may lilom, may mga puno sa gilid. So hindi siya sobrang init. Pero time check, ngayon ay 9:21 AM na. Pero ano kasi ngayon summer So medyo bearable kasi nga mapuno, may hangin. Mag-sunscreen lang kayo, sunblock o ano man. Meron din siya mga stations dito, Stations of the Cross. May mga side trip kumbaga kung medyo napagod kayo, pwede kayo magpahinga dyan. Pwede kayo sumilong konti. Meron siya mga side trip per section. Ayan, ganyan siya guys, kataas. At ayan, yung cross. Okay, so guys, lunch na tayo. Nandito tayo ngayon sa Tatoy's Manukan and Seafood. Tabing dagat lang siya actually, and tabing kalsada din. So, umorder tayo ng native na manok, talaba, ano pa yung order natin? Kinamatisang tanigi, saka Balenciana na kanin. Antayin natin yung order, pero overall, presko dito sa lugar na to. Tabing dagat, may view ng dagat, and medyo maraming
tables. So feeling ko kapag weekend medyo maraming tao dito. Pero it's a weekday today, lunch, and wala masyadong tao. So ayun, antayin lang natin yung pagkain and kakain na tayo syempre. Okay guys, nandito na yung mga in-order namin pero may kulang pa. Pero start na tayong tumikim. Meron tayong order na Valenciana rice. Ayan. Kangkong, para may gulay kasi tayo matatanda na. Tapos ito yung main event, native manok na lechon. Tapos umorder tayo ng batikolon. Let's go, try natin. Valenciana niya ay may 2 itlog. So ano to guys, lalaki. Hindi ko lasa masyado yung yog eh. Mas type ko to. Text na miss kay mami mo. Oo, kasi hindi ako mahilig sa gata eh. Yari kahit tita. Masarap yung Valenciana. Hindi siya ganun kalasang nyog. Tapos hindi rin siya ganun ka-savory. So nandun pa rin yung pagiging kanin niya na kailangan mo ng ulam. Which is ito. Tikman na natin. Ano bang part to? Toyo. Lagyan natin ng konting suka. Kasi masarap yung suka niya dito eh. Of course, sili. Tikman natin. Excited ako dito. Kasi ito yung napapanood ko lagi sa mga vlog eh. Yung texture niya, parang literal na lechong baboy. Kasi medyo crispy siya eh, di ba? Hindi siya agay ng mga lechong manok ng Andox, ng Chukstugo, ng Baliwag, na malambot. Ito, malutong. Parang hindi siya native kasi hindi siya ganun katigas. Usually ang native, di ba, matigas? Saka yung mabuto na. Okay, tikman natin yung sabaw. Habang mainit pa. Sinigang. Sarap. Fresh. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kahabang sili. Pakita natin yung sili. Ano yung sili na yan guys? Napakahaba. And yung kangkong, sakto lang. Lasang kangkong. Nothing special pero okay din. Highlight tong manok guys. Sarap. Nice. Tikman natin yung isda. Tanigi. Update. Guys, pag-order kayo ng isda, napaka-safe na choice ng tanigi lagi. Kahit sa kilawin, sinigang, masarap talaga siya. Para sa akin, entry level siya sa mga hindi mahilig mag-isda. Kasi hindi siya malansa. Siyempre, yun kung fresh yun. So kung nasa dagat kayo, malamang fresh yan. Anong mas masarap? Dinetos o yan? Antay lang. Same lang. Ay, dry nito. So, mas masarap daw guys yung sa may Dinetos. Batikolod guys. O yung tawagin sa atin ay balon-balunan. Ang sarap. Mua. Nice. Medyo meron siya lasang turmeric. Tapos wala siya ng lansa ng manok. Tikman na rin yung baked oysters. Yan. Yan, sabi nga pala nila kapag kakakain kayo ng talaba, lalo na kung medyo mahina yung tiyan nyo, make sure daw na may laman yung tiyan nyo bago kayo kumain ng talaba. Or any other seafood yata. Hindi ko sure kung bakit. Pero ayun, kung alam nyo, paki-comment kung bakit. Lasang butter to eh. Yung isa parang lasang margarine. Meron siyang matamis na lasa. Alam mo yung lasa niya medyo papunta na sa pastillas. Masarap siya. Weird lang talaga. Mas siya, parang mas milky. Yung chicken. Panalo guys yung manok nito. Wala tayo in-order na crispy eh. So wala tayong asmir muna. Dahon ba ito ng sampalok? Hindi ko alam kung ano yung nakakontribute sa lasa. Pero masarap eh. Parang siya yung curry leaves ba yun? Ayan guys, pampasin daw siya. So ayun, nalobat lahat ng battery ng camera namin sa Tatoys. So dito na lang ako magbibigay ng review. Overall, napakasarap ng pagkain, lalo na yung lechong manok nila. And kung pupunta kayo ng Iloilo, siguraduhin yung pupunta kayo dito. Kasi talagang babalik-balikan mo yung manok nila. And kung makakabalik kami doon, feeling ko talagang magiging regular na favorite namin siya. And nga pala yung mga sumunod na pupuntahan natin, medyo putol-putol yung audio. Kasi hindi ko napansin, lobat na pala yung microphone natin. Itong ginagamit ko ngayon. So ayun, baka mag voice over na lang tayo. Pero papakita ko pa rin sa inyo lahat ng mga napuntahan namin.
namin. So, tara, let's go. Ngayon guys, nandito tayo ngayon sa Molo Mansion. Molo Mansion. Kami ay busog na pero marami pa rin tayong kainan. So, kakain daw tayo ng halo-halo. Pero, ayan, ito yung Molo Mansion guys. Na pagmamayari na rin pala ng SM. Tapos meron din nga pala ditong nag-sketch sa labas ng mismong Molo Mansion. Kung gusto nyo magpa-drawing, pwede kayo magpa-drawing. Di na kami nagpa-drawing kasi nga paalis din naman kami. Tumikim din nga pala kami dito ng ice cream. Meron ditong ice cream malapit sa Molo Mansion. Dito lang mismo sa labas ng Molo Mansion. So, tinikman namin yung kanilang Batuan ice cream and yung kanilang KBL ice cream. So, medyo kakaiba yung itsura niya. Pero, masarap siya. Yung Batuan, maasim siya, of course. Pero iba yung asim niya. Yung asim niya is parang sa Batuan. And yung KBL nga pala niya is yung letter B. Of course, hindi baboy, pero buko. Yun. So, pares silang matamis. Pares naman silang lasang ice cream. So, okay siya. Kung makakapunta kayo rito, must try siya. Kasi nga, ngayon pumunta kami, sobrang init. So, okay talaga mag-ice cream. After nyan, pumunta rin kami sa Iloilo Museum. So, ito yung parang dating lumang preso. Kulungan siya dati, kung di ako nagkakamali. Kasi nakalagay dito, Prison of Iloilo. After namin pumunta dyan, pumunta kami sa famous na Roberto Siopaw. Yan, finally umabot din tayo. And titikman natin kung talagang masarap siya. Bale, ilan na yun ang pagtanawan namin. Ito talaga yung recommendation nila. So, ayan, pipila muna tayo kasi medyo may kakabahan ng pila, guys. Medyo meron siyang Binondo vibes, pero tara, tiisin natin. Order tayo ng Queen's Siopaw, Bola Bola, and Shanghai. Ubusan na kami ng siopaw. So, ayan na lang. King Siopaw, cheeseburger, Shanghai, and meatball iced tea. So, yun. Guys, tikman natin kung worth the hype ba. So, yung siopaw niya, okay naman. Medyo typical yung lasa. Siguro na iba dito yung tinapay niya. Masarap talaga. Pero yung feeling niya, hindi siya ganun nalalayo sa mga siopaw na natikman ko. And sobrang laki niya, kasya na siya sa 2 tao. And siguro yung in-order namin na king is, di ko matandaan kung bacon or ham yung laman niya. Pero ayun, yung pinaka tumatak sa akin dito is yung cheeseburger kasi masarap talaga siya. Medyo lasa siyang burger machine and very nostalgic yung lasa niya. Para sa akin, mas okay yung burger nila kaysa sa siopaw. Yung Shanghai nila, typical na Shanghai, masarap, malutong, malasa, siksik yung laman niya. Yung meatball, almost parang Shanghai din siya pero wala lang balat. Gusto pa sana namin tikman yung pancit kaya lang busog na kami. Marami nga kaming hindi naubos. So, tinake out na lang namin. So kung natapos mo tong video na to, maraming salamat and pasensya na kasi ito yung una naming vlog na medyo mahaba and malayo. So salamat kung pinanood mo hanggang dulo. And marami pa kaming ilalabas na video dito sa aming Iloilo, Guimaras and Bacolod series. So mag-subscribe ka na and i-click mo yung bell notification para kapag ka na-upload na yung kasunod na video, panood mo agad. Yun lang, maraming salamat and see you sa next video. Bye-bye!